Ang araw na iyon ay nagsimula bilang isang pangkaraniwang araw ng camping. Isa akong taong mahilig sa kalikasan at wala nang mas hihigit pa sa pakiramdam ng kalayaan habang tinutunton ang mga landas sa kagubatan. Bitbit ang aking backpack at lakas ng loob, pumasok ako sa isang bahagi ng gubat na hindi ko pa nararating. Habang naglalakad, bumungad sa akin ang mga naglalakihang puno. Ang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin at ang mga ibon ay nag-aawitan na tila ba may sariling sining ng kanilang musika. Ngunit habang mas lumalalim ako sa kakahuyan, napansin kong unti-unting nag-iiba ang kapaligiran. Ang mga tunog ng kalikasan ay tila unti-unting nawawala at ang paligid ay tila nagiging mas malamlam. Binaliwala ko ang nararamdaman kong kaba at nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay may kung anong nakatingin sa akin. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig at isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Nagpasya akong tumigil sandali at magpahinga. Naupo ako sa isang malaking bato at naglabas ng tubig mula sa aking bag. Habang umiinom, napansin ko ang isang anino sa gilid ng aking mga mata. Agad akong tumayo at lumingon, ngunit wala akong nakita. Pinilit kong kalmahin ang sarili at iniisip na baka ito'y gawa lamang ng aking imahinasyon. Ngunit hindi maikakaila ang kilabot na bumalot sa aking katawan. Ang paligid ay tila naging mas madilim at ang katahimikan ay nakabibingi. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ngunit hindi ko na makita ang daan pabalik. Ang mga puno ay tila nagbago ng posisyon at ang mga marka na iniwan ko sa daan ay nawala. Sinubukan kong gamitin ang kompas ko, ngunit tila hindi ito gumagana ng maayos. Ang karayom ay umiikot lamang, walang direksyong tinuturo. Habang lumalalim pa ang gabi, napansin kong ang mga bituin sa langit ay hindi pamilyar. Ang takot ay unti-unting bumabalot sa akin. Hindi ko na alam kung nasaan ako. Sinubukan kong isipin ang mga posibleng paliwanag. Baka naligaw lang ako o baka may ibang naglalaro ng biro sa akin. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong may kakaiba sa lugar na ito. Sa gitna ng aking pag-iisip, may narinig akong kaluskos mula sa paligid. Mabilis akong lumingon at nakita ko ang isang figura sa di kalayuan. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, ngunit alam kong may tao doon. Sumigaw ako, umaasang makakatanggap ng tulong. Ngunit sa halip na lumapit, ang figura ay unti-unting naglaho sa kadiliman. Nang bumalik ako sa aking kinatatayuan, napansin ko ang isang bagay sa lupa. Isang maliit na kahon na tila mula sa ibang panahon. Dahan-dahan ko itong dinampot at binuksan. Sa loob ay may isang lumang mapa at isang piraso ng papel na may kakaibang sulat. Ang mga simbolo ay hindi ko maintindihan, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanilang kahulugan. Habang tinititigan ko ang mapa, napansin kong ito ay naglalaman ng mga marka ng daan at mga lugar na hindi ko pa nakikita. Isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan at ang mga dahon ng puno ay tila bumulong. Ang bulong ay tila nagtuturo sa akin ng direksyon, patungo sa isang landas na hindi ko pa nalalakaran. Sa halip na matakot, nakaramdam ako ng kakaibang tapang. Parang tinatawag ako ng kagubatan, isang tawag na hindi ko kayang tanggihan. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, sinimulan kong sundan ang mga marka sa mapa. Umaasang ito ang magdadala sa akin pabalik sa aking mundo. Ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong ito'y simula pa lamang ng isang masalimuot na paglalakbay. Pagkatapos ng ilang oras ng pagkakaupo sa gilid ng ilog, nagpasya akong maglakad upang tuklasin pa ang mga paligid. Ang gubat na ito'y tila ba may buhay na sarili. Ang mga puno'y kakaibang mataas at ang mga dahon ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw na tila ba mga bituin sa lupa.
Hindi ko mawari kung bakit ako naririto, ngunit ang pag-usisa ko'y lalong lumalalim sa bawat hakbang. Habang naglalakad, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Parang may matang nagmamasid sa akin. Subalit tuwing lilingon ako'y wala naman akong nakikita, kundi ang mga puno at ang mga ibon na nagliliparan. Ang hangin ay may kakaibang lamig na tila ba'y bumabalot sa akin, na para bang sinasabi nitong may misteryo sa likod ng bawat dahon at sanga. Sa aking paglalakbay, naisip kong baka may ibang tao rin sa lugar na ito, kaya't nagsimula akong maghanap ng anumang sinyalis ng presensya ng iba. Sa di kalayuan, may mga bakas ng paa sa lupa na tila ba'y hindi akin. Sinundan ko ang mga ito, umaasang makarating sa kung saan man ito patungo. Hindi nagtagal, narating ko ang isang maliit na clearing sa gitna ng gubat. Sa gitna nito ay may isang lumang kahoy na kubol na tila ba'y matagal nang iniwan. Lumapit ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa loob, nagulat ako sa aking natagpuan. May mga gamit na parang galing sa ibang panahon, isang lampara na gas, mga lumang aklat, at isang lumang mapa na nakadikit sa dingding. Habang tinitingnan ng mapa, napansin ko ang isang marka na tila ba'y nagpapakita ng isang daan palabas sa gubat. Pero ang kakaiba, ang markay may pirma ng isang tao, isang pangalan na hindi ko kilala. Ilara. Sino si Ilara? At bakit may marka sa mapa? Biglang may narinig akong kaluskos sa likuran. Agad akong bumaling at sa pinto'y may isang figura na nakatayo. Isang babae na may mahabang buhok na tila ba'y gawa sa mga dahon at bulaklak. Ang kanyang mga matay kulay berde at nagliliwanag ito sa dilim ng kubol. Hindi ko magawang magsalita sa sobrang gulat. Sino ka? Tanong ko, pilit na pinipigilan ng takot sa aking tinig. Ngumiti siya, isang misteryosong mangiti na tila ba'y alam niya ang lahat ng nangyayari. Ako si Elara, tugon niya, ang tagapangalaga ng gubat na ito. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Tagapangalaga? Anong ibig mong sabihin? Ang gubat na ito'y hindi ordinaryo. Sagot niya, ito'y isang daanan sa pagitan ng mga mundo. Maraming naliligaw dito, ngunit ilan lamang ang nakalalabas. At paano ako makakalabas? Tanong ko, puno ng pag-asang may sagot siya na makakatulong. Tumingin siya sa mapa. Ang daan palabas ay nandyan, ngunit ito'y hindi madali. Maraming pagsubok na kailangan mong lagpasan. At isa pa, hindi ka makakalabas hanggat hindi mo natutuklasan ang tunay na dahilan ng iyong pagdating dito. Ang kanyang mga salita'y nag-iwan ng katanungan sa isip ko. Ano ang ibig niyang sabihin sa tunay na dahilan? Naliligaw lang ako? O may mas malalim pa bang dahilan kung bakit ako naririto? Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang anyo'y naging usok na unti-unting naglaho sa hangin. Naiwan ako sa kubol, nag-iisa, ngunit ngayon ay may bagong kaalaman at isang bagong hamon. Ang aking paglalakbay sa gubat na ito'y hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Sa labas ng kubol, nagsimula ang ulan. Ang patak ng tubig ay nagbigay ng musika sa katahimikan ng gubat at sa bawat patak parang may mensahe itong dala. Sa kabila ng takot, lumabas ako at naglakad patungo sa direksyong tinuturo ng mapa. Habang naglalakad, napansin ko na ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang mga puno'y nagiging mas madilim at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Parang may mga matang nagmamasid sa akin mula sa dilim, subalit hindi ko magawang makita ang mga ito. Sa kabila ng lahat, may determinasyon sa aking puso. Alam kong hindi ako nag-iisa. Ang presensya ni Ilara, kahit hindi ko siya nakikita, ay parang gabay sa bawat hakbang ko. Nagsimula akong maglakbay patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan, umaasang makalabas sa gubat na ito. Ngunit sa dulo ng daan, isang napakalaking puno ang nakaharang. Sa kanyang sanga,
May mga ukit na tila ba'y mga simbolo. Lumapit ako upang mas maingat na tingnan ito. Sa aking pagdampi sa puno, biglang nagbukas ito, isang pinto sa kanyang katawan. At sa loob ay may kakaibang liwanag. Habang papalapit, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Ito na ba ang daan palabas? Ngunit sa likod ng liwanag, may narinig akong boses. Isang tawag na tila ba'y mula sa ibang mundo. Sa kabila ng takot, pumasok ako at ang buong paligid ay nagliwanag. Biglang nagbago ang lahat at ang gubat ay naglaho. Ang aking paligid ay isang lugar na hindi ko pa nakikita. Isang mundo na puno ng mga kulay at mga nilalang na tila ba'y galing sa mga kwento ng pantasya. Ngunit ang twist, sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa harap ng isang salamin. At sa salamin, hindi na ako ang babaeng kilala ko. Sino ako sa mundong ito? Ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang mga tanong ay higit na marami kaysa sa sagot. Ang pagpasok ko sa gubat na ito ay parang isang paglalakbay sa kawalang katiyakan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagdampi ng malamig na hangin sa aking balat habang ang mga puno ay tila nagmamasid sa bawat galaw ko. Maingat akong naglalakad, iniisip kung anong misteryo ang nakatago sa likod ng bawat anino. Ang paligid ay tila hindi nagbabago, ngunit may kung anong kakatwa sa hangin. Ang mga dahon ng puno ay nagtataglay ng kakaibang ningning, halos parang kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw na pilit sumisilip sa makapal na dahon ng kagubatan. Naririnig ko ang kaluskos ng mga hayop, ngunit hindi ko sila makita. Ang tunog ay parang musika, ngunit may bahid ng panganib. Habang lumalalim ang aking paglalakbay, napansin ko ang isang maliit na ilog na tila nabiyak sa gitna ng gubat. Ang tubig nito ay malinaw, at sa ilalim nito ay makikita ang mga batong kumikislap sa liwanag. Lumapit ako at lumuhod. Nagdesisyong uminom mula rito nang may biglang bumalot na malamig na hangin sa akin. Napatigil ako, napatingin sa paligid, ngunit wala akong nakita. Nagpatuloy ako, sinusubukang balewalain ang kakaibang pakiramdam hanggang sa narating ko ang isang maliit na clearing sa gitna ng gubat. Dito, tumambad sa akin ang isang pabilog na istruktura na gawa sa bato. Parang isang altar mula sa sinaunang panahon. Sa gitna nito ay may isang lumang libro na tila kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Lumapit ako. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. May halong takot at pag-usisa. Sa bawat hakbang patungo sa altar, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking katawan, parang may pumipigil sa akin. Ngunit sa kabila nito, hindi ako tumigil. Nang maabot ko ang altar, maingat kong kinuha ang libro. Ang ibabaw nito ay natatakpan ng alikabok, ngunit sa aking paghipo, ito ay tila nabuhay. Binuksan ko ang libro at ang mga pahina nito ay puno ng mga simbolo at larawan ng mga nilalang na hindi ko pa kailanman nakita. Tila nagkukwento ito ng isang mundo na puno ng hiwaga at panganib. Ang isang pahina ay naglalaman ng larawan ng isang malaking puno na may mga mata sa mga sanga nito. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mga salitang hindi ko maintindihan. Biglang, naramdaman ko ang paggalaw sa likuran ko. Mabilis akong napalingon at sa di kalayuan ay nakita ko ang isang figura. Ito ay isang matandang babae na nakasuot ng damit na gawa sa mga dahon at sanga. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit may bahid ng kabaitan. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. Ang boses niya ay parang tugtugin ng hangin. Ang gubat na ito ay may sariling buhay. Ikaw ay pinili upang makita ang hiwagang nasa loob nito. "Huwag kang matakot," dagdag niya. "Ang libro ay susi sa iyong kaligtasan. Ang gubat ay may batas, at ikaw ay nasa loob ng kanyang mga kamay." Nagtataka ako, ngunit bago pa man ako makapagtanong, siya ay naglaho, parang usok na naglaho sa hangin.
Naiwan akong nag-iisa, ang libro'y nasa aking mga kamay. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay, dala ang libro, sa pag-asang makakalabas ako sa misteryosong gubat na ito. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya mula sa libro, parang may sariling buhay ito. Habang naglalakad ako, biglang nagbago ang tanawin. Ang mga puno ay tila naglapitan sa akin. Ang kanilang mga ugat ay umaangat mula sa lupa. Ang hangin ay naging mabigat at naramdaman ko ang presensya ng kung anong nilalang sa paligid. Nang biglang bumukas ang lupa na aking tinatapakan at ako'y nahulog sa ilalim nito, ang mundo ay parang naglaho at ako'y bumagsak sa isang madilim na kuwebang puno ng mga kumikislap na kristal. Sa harap ko ay may isang malaking puno, ang puno mula sa larawan sa libro. Ang mga mata nito ay nakatingin sa akin, puno ng pag-usisa. Ang mga sanga ay kumilos at narinig ko ang isang boses mula sa puno. Ikaw ang napiling tagapangalaga, sabi ng puno. Ang boses nito ay parang ugong ng hangin. Ikaw ang susi sa kaligtasan ng aming mundo. Ako'y naguguluhan, ngunit nararamdaman ko ang malaking responsibilidad na nasa aking balikat. Paano ko magagawa ang hinihingi ng puno? Paano ako makakalabas sa gubat na ito? Sa di kalayuan, narinig ko ang pagkaluskos ng mga dahon. May paparating na kung anong nilalang, at ang aking puso'y tumibok ng mabilis. Ang tanong ay hindi kung paano ako makakalabas, kundi paano ko haharapin ang susunod na pagsubok. Sa tuwing nagigising ako, palaging may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin, parang isang masalimuot na pangarap na hindi ko matakasan. Sa kabila ng pagod ng katawan ko, sa walang tigil na paglalakbay sa gubat na ito, ang gabing iyon ay tila mas tahimik kaysa sa mga nakaraang gabi. Ang liwanag ng buwan ay naglalambing sa mga dahon at ang hangin ay may dalang malamig na haplos na sa kabila ng lahat ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Sa aking paglalakad, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila umaagos mula sa lupa. Ang gubat na ito, nasa unay tila walang labasan, ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng isang mundo na puno ng lihim. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang pakiramdam na ito ay tila nagtutulak sa akin na magpatuloy, na parang may isang bagay na naghihintay na matuklasan ko. Sa aking paglalakbay, napansin ko ang hindi pangkaraniwang anyo ng mga puno. Ang kanilang mga ugat ay parang mga daliri na nakahawak sa lupa. At ang kanilang mga sanga ay parang mga braso na umaabot sa kalangitan. Ang mga dahon ay may kakaibang ningning na tila kumikinang sa sarili nilang liwanag. Sa kanilang kalagitnaan, napansin ko ang isang maliit na daanan halos natatago sa likod ng mga palumpong. Nagpasya akong sundan ang daanan na iyon, umaasa na baka ito ang magbigay sa akin ng mga sagot sa mga tanong na bumabagabag sa isip ko. Habang papalapit ako, narinig ko ang pagaspas ng mga pakpak ng mga ibon na tila nagbabantay sa akin, mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Ang daanan ay mas mahirap sundan kaysa sa inaakala ko. Ang mga halaman ay tila nagyayakap sa akin, at ang lupa ay basa at madulas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy akong naglakad. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na kasabikan. Sa dulo ng daanan, narating ko ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay isang matandang puno na may kakaibang anyo. Ang puno ay may mga ukit na tila mga sinaunang simbolo, at sa ilalim nito ay isang maliit na altar na gawa sa bato. Sa ibabaw ng altar ay may isang bagay na kumikinang, isang maliit na kristal na may iba't ibang kulay na tila sumasayaw sa liwanag ng buwan. Lumapit ako sa altar at sa paglapit ko ay naramdaman ko
ang kakaibang init na nagmumula sa kristal. Ang init nito ay tila umaagos sa aking mga kamay, nagbibigay ng pakiramdam na parang ito ay buhay. Kinuha ko ang kristal at sa sandaling iyon ay nagbago ang lahat. Biglang nagliwanag ang paligid at ang mga simbolo sa puno ay nagsimulang kumislap. Ang hangin ay nagkaroon ng kakaibang tunog, parang bulong ng mga sinaunang boses. Sa isang iglap, ang gubat na tila walang labasan ay naging isang mundo ng mga posibilidad. Ang mga puno ay tila nagbigay daan sa isang mas malawak na tanawin. At ang mga ibon na nagbabantay sa akin ay nagliparan sa kalangitan na parang nagbibigay pugay sa natuklasan ko. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng sandaling iyon, may isang bahagi sa akin na hindi mapakali. Ang kristal ay tila may sariling buhay at naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Alam kong may mas malaking lihim na nakatago sa gubat na ito, isang lihim na maaring magbago ng lahat. Habang iniisip ko ang mga bagay na ito, narinig ko ang isang pamilyar na tunog, isang tinig na tumatawag sa pangalan ko. Sa unay, akala ko'y ito'y bunga ng imahinasyon ko lamang. Ngunit sa pagtingin ko sa paligid, nakita ko ang isang anino na papalapit mula sa dilim. Ang tinig ay mas malinaw kaysa dati, at sa bawat hakbang ng anino ay nararamdaman ko ang pagigting ng hangin. Ang anino ay huminto sa harap ko, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang mukha ng isang taong matagal ko nang hindi nakikita, si Lila, ang kaibigan kong nawala sa gubat na ito. Ilang taon na ang nakalipas. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo, at ang kanyang ngiti ay may dalang lihim. "Bakit ka nandito?" Tanong ko, ang tinig ko'y puno ng pagtataka at pag-aalala. "Akala ko'y nawala ka na." Ngumiti siya, at sa kanyang ngiti ay may kasagutan na hindi ko inaasahan. "Hindi ako nawala," sagot niya. "Nagising lang ako sa katotohanan ng mundong ito." Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang mas malalim na katotohanan ng gubat na ito. Ang kristal na hawak ko ay hindi lamang susi sa paglabas, kundi susi rin sa pag-unawa sa mga lihim ng lugar na ito. Ngunit sa likod ng bawat lihim ay may panganib. At ang pagdating ni Lila ay nagdala ng bagong tanong sa aking isip. Ano ang tunay na kahulugan ng pagpasok ko sa gubat na ito? Ang sagot ay nasa harap ko. Ngunit ang daan patungo rito ay puno ng misteryo at panganib. Sa paglabas ng araw, alam kong ang aking pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Sa pagpatuloy ng aking kwento, naramdaman ko ang bigat ng aking pagod at takot habang naglalakad sa gubat na tila walang hangganan. Ang mga puno ay nagmistulang mga higante, nakatayo sa kanilang matatayog na tangkad, habang ang hangin ay nagdadala ng bulong na nagmumula sa kung saan. Hindi ko alam kung paano ako nakapasok sa mundong ito, ngunit alam ko na kailangan kong magpatuloy upang makahanap ng daan pabalik. Ang mga yapak ko sa lupa ay tila nag-anyaya ng mga nilalang na sumilip mula sa kanilang mga taguan. Ang kanilang mga mata ay kumikinang, parang mga bituin sa dilim. May mga pagkakataon na nararamdaman kong may sumusunod sa akin, ngunit tuwing lingunin ko, ang paligid ay nananatiling tahimik at mapayapa. Hindi ko alam kung ang mga ito'y bunga lamang ng aking imahinasyon o kung may tunay na panganib na nag-aabang. Sa gitna ng aking paglalakbay, naalala ko ang mga kwento ng aking lola tungkol sa mga mundo sa kabila ng ating kaalaman. Mga lugar na puno ng hiwaga at misteryo, kung saan ang mga batas ng kalikasan ay hindi tulad ng sa mundo natin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ako nahikayat na mag-camping. Ang ideya ng pagtakas, kahit panandalian lamang, ay tila napakaakit sa akin. Ngunit ngayon, narito ako, naipit sa gubat na ito. Ang pagtakas ay tila isang pangarap na unti-unting naglalaho. Isang umaga, habang naglalakad sa isang makipot na daan, narinig ko ang tunog ng tubig.
Isang ilog. Pabilis akong tumakbo patungo sa tunog, umaasang makakakita ng palatandaan ng sibilisasyon o kahit anong maaaring magbigay ng impormasyon sa aking kinalalagyan. Ngunit ang ilog na aking natagpuan ay hindi karaniwan. Ang tubig nito ay kulay ginto, nagliliwanag sa ilalim ng araw. Hindi ko alam kung ito'y ligtas inumin, ngunit ang aking uhaw ay nagsusumigaw ng kasagutan. Habang lumalapit ako, may naramdaman akong kakaiba. Parang may puwersa na humihila sa akin palapit sa tubig. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng pangitain ng mga lugar na hindi ko pa nakikita. Mga kastilyo sa ulap, mga kabayo na may pakpak, at isang naglalakihang puno na may mga pintuan. Ito ang mundo na hindi ko dapat pasukin, ngunit narito na ako at tila wala ng atrasan. Naputol ang aking pangitain nang may maramdaman akong malamig na hangin sa aking batok. Paglingon ko, nakita ko ang isang lalaki, nakasuot ng damit na gawa sa mga dahon at balat ng hayop. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang nakakaalam ng lihim na hindi ko pa natutuklasan. Hindi ka dapat naririto, sabi niya. Ang kanyang boses ay parang umaawit sa hangin. Ang gubat na ito ay hindi para sa mga tulad mo. Sinubukan kong magtanong, ngunit bago pa ako makapag-isip ng sasabihin, siya'y naglahong parang usok. Naiwan akong nagtataka kung siya'y tunay na tao o bahagi lamang ng mga misteryo ng gubat. Ang kanyang babala ay nagdulot ng kaba sa aking dibdib, ngunit hindi ko alam kung paano ko ito dapat intindihin. Sa kabila ng aking takot, nagpatuloy ako. Ang gubat ay tila nagbabago sa bawat hakbang ko. Ang mga puno ay nagiging mas makapal. Ang mga daan ay nagiging mas mahirap sundan. Minsan, naririnig ko ang mga alulong ng mga hayop sa di kalayuan at ang tunog ng mga pakpak sa itaas. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa akin na hindi ko alam kung saan ako patungo o kung may katapusan ba ang aking paglalakbay. Isang gabi, habang nakahiga ako sa ilalim ng mga bituin, may narinig akong mga yabag. Hindi ito ang mga karaniwang tunog ng gubat, kundi mga yabag ng tao. Bumangon ako at sinundan ng tunog, umaasang makakakita ng ibang tao. Ngunit sa kabila ng aking pag-asam, ang nakita ko ay hindi inaasahan. Sa harap ko ay isang pintuan, nakatayo sa gitna ng kagubatan. Walang dingding, walang bahay, isang pintuan lamang. Ang pintuan ay gawa sa kahoy, at sa ibabaw nito ay may mga ukit ng mga simbolo na hindi ko maintindihan. May bahagi sa akin na nagsasabing, buksan ito. Ngunit may bahagi rin na nag-aalinlangan. Sa huli, ang aking kuryosidad ang nagwagi. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan, umaasa at natatakot sa kung ano ang maaring nasa kabila. At sa pagbukas ko, ang aking mundo ay nagbago. Sa halip na makakita ng karaniwang tanawin ng kagubatan, ang nakita ko ay isang lugar na puno ng liwanag, isang mundo na hindi ko kailanman inakala. Ngunit bago ko pa masakop ng aking mga mata ang buong tanawin, may narinig akong tinig na nagmumula sa likod ko. Nagkamali ka ng pintuan. Sa paglingon ko, nakita ko ang lalaki na nagbabala sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang anyo ay mas malinaw. Siya ay may hawak na bagay na kumikislap sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Ang pintuan ay hindi dapat binuksan, dagdag niya. Ngayon, kailangan mong harapin ang mga konsekwensya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. At sa paglapit niya, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin. Ang pintuan ay nagsara ng kusa at ang mundo sa kabila ay naglaho. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang puso ko'y kumakabog at ang kaisipan ko ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa halip, ito'y nagsisimula pa lamang. At ang mga misteryo ng gubat na ito
ay unti-unti nang nagbubukas. Nagising ako sa tunog ng mga dahon na naglalagas mula sa mga puno. Ang lamig ng hangin ay dumampi sa aking balat at ang kakaibang amoy ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita ay pumuno sa paligid. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, hindi ko maiwasang mamangha sa ganda ng lugar na ito. Sa isang iglap, ang mundo ko ay naging bahagi ng isang kwento na hindi ko alam kung paano magtatapos. Nang bumangon ako mula sa aking pagkakahiga, napansin kong ang mga marka sa lupa mula sa aking mga paa ay nagliliwanag. Isang kakatwang enerhiya ang tila nagmumula sa mga ito. Nagkukulay ginto sa bawat hakbang na ginagawa ko. Ano itong misteryo na bumabalot sa akin? Nagpatuloy ako sa paglalakad, sinusundan ang landas na ginawa ng mga marka. Umaasang may sagot sa dulo nito. Sa aking paglalakbay, natagpuan ko ang isang puno na tila mas matanda pa sa panahon. Ang katawan nito ay puno ng mga ukit na hugis tao at mga mata nitong tila sumusunod sa bawat galaw ko. Sa gitna ng pagkamangha, napansin kong may nakaukit na mga letra sa puno, mga letra na hindi ko pa nakikita, ngunit tila pamilyar sa akin. Parang may bumubulong sa aking isipan na basahin ito. Sa aking paglapit, isang kakaibang boses ang narinig ko. Ikaw ang hinirang, sabi ng boses, mahina, ngunit malinaw. Ikaw ang magpapasya sa kapalaran ng gubat na ito. Hindi ko alam kung saan galing ang boses, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi. Sino ako para magpasya sa kapalaran ng isang hindi ko kilalang mundo? Habang iniisip ko ito, ang puno ay nagsimulang magliwanag. At sa liwanag na iyon, isang imahe ang nabuo. Isang larawan ng 200. Isa ay puno ng liwanag, habang ang isa ay nababalot ng kadiliman. Pumili ka, sabi ng boses, puno ng pag-asam. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong pumili. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa alinmang daan, ngunit naramdaman ko ang pangangailangan na sundan ang daang puno ng liwanag. Habang papalapit ako sa liwanag, naramdaman ko ang init nito, tila isang yakap mula sa isang matagal ng kaibigan. Ngunit bago ko pa man maabot ang liwanag, isang figura ang lumitaw mula sa kadiliman. Isang babae, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, ngunit sa likod nito ay may lungkot na hindi maipaliwanag. Walang labasan dito, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ang daan ng liwanag ay isang ilusyon. Bago ko pa man siya matanong, naglaho ang figura, iniwan akong naguguluhan. Ano ang ibig sabihin ng kanyang babala? Nagpatuloy ako sa paglalakad, sinusubukang huwag magpaapekto sa kanyang sinabi. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagdududa na bumabalot sa aking isipan. Paano kung tama siya? Sa wakas, narating ko ang dulo ng daan. At ang liwanag ay nagbigay daan sa isang tanawin na hindi ko inaasahan. Isang batis. Ang tubig nito ay kumikinang sa ilalim ng araw, puno ng mga isdang tila sumasayaw sa tuwa. Sa likod nito ay isang kuweba. Ang bungangaan nito ay bumubuga ng malamig na hangin. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa kuweba. Ang malamig na hangin ay tila may dalang mensahe, isang babala na hindi ko mawari. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pangangailangan na pumasok. Ano ang naghihintay sa loob ng kuweba? Sa aking pagpasok, naramdaman ko ang bigat ng mundo na bumabalot sa akin. Ang dilim sa loob ay tila buhay, gumagalaw kasabay ng aking paghinga. Ang mga dingding ng kuweba ay puno ng mga ukit na katulad ng nasa puno. Mga simbolo na tila nagsasabi ng kwento ng gubat na ito. At sa dulo ng kuweba, isang altar ang naghintay sa akin. Sa ibabaw nito ay isang bagay na nagliliwanag, puno ng kapangyarihan. Isang susing gawa sa ginto. Ang bawat ukit nito
ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng liwanag mula sa labas. Habang kinukuha ko ang susi, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang kuweba ay nagsimulang magiba, tila nagagalit sa pagkuha ko ng susi. Kailangan kong makalabas bago pa mahuli ang lahat. Sa aking pagtakbo palabas, naramdaman ko ang paghabol ng kadiliman sa likod ko. Ngunit bago ko pa man maabot ang liwanag, isang figura ang lumitaw sa harap ko, ang babae mula sa kadiliman. Nagkamali ka? Sabi niya, puno ng lungkot. Ngayon, ang gubat ay magbabago. At sa isang iglap, ang mundo ay nag-iba. Ang liwanag ay naglaho. Iniwan akong nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Ano ang ginawa ko? Paano ko itatama ang pagkakamaling ito? Ang aking puso ay puno ng takot at pagdududa. Sa gitna ng kadiliman, kailangan kong maghanap ng paraan upang makalabas. Ngunit paano kung walang labasan? Sa pagmulat ng aking mga mata, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin. Animoy nagbabadya ng panganib na hindi ko pa naiintindihan. Ang liwanag ng araw ay tila ba natatakpan ng makakapal na ulap at ang mga puno ay nagmistulang nakayuko. Pinagmamasdan ng bawat kilos ko. Naramdaman ko ang bigat ng paligid para bang may mga matang nagmamasid sa akin mula sa kadiliman ng gubat na ito. Wala akong ideya kung gaano katagal akong nakatulog, pero sapat na iyon upang maibalik ang kaunting lakas ko. Habang naglalakad, sinubukan kong alalahanin ang mga nangyari bago ako nakatulog. Ang huling natatandaan ko ay ang pagkakatagpo sa mahiwagang ilog na tila may sariling buhay. Ang tubig nito ay kumikislap sa dilim at sa bawat pag-agos ay may dalang musika na hindi ko maipaliwanag. Ngayon, wala na ito sa paningin ko at ang paligid ko ay napalitan ng mga bagong tanawin, mga puno na may mga dahong kulay asul at mga bulaklak na tila bagay kumikislap sa sariling ilaw. Isang kaluskos ang pumukaw sa aking atensyon. Agad akong napatigil. Sa likuran ng mga puno, nakita ko ang isang anino. Hindi ko mawari kung tao ito o isa na namang nilalang mula sa gubat na ito. Tila ba may sariling buhay ang aninong iyon, sumusunod sa bawat galaw ko. Pinilit kong huwag magpakita ng takot, bagamat ang puso ko ay kumakabog sa kaba. May tao ba diyan? Tanong ko, pero ang boses ko'y tila nilamon ng katahimikan ng gubat. Walang sumagot. Tanging ang kaluskos ng mga dahon ang naging tugon sa akin. Pinilit kong magpatuloy habang ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin ay lalong lumalakas. Habang naglalakad, napansin kong ang mga puno ay nagsisimulang magbago. Ang kanilang mga ugat ay tila gumagapang, lumilikha ng isang masalimuot na daan. Sa bawat hakbang ko, ang daan ay nagiging mas mahirap tahakin, ngunit hindi ko magawang umurong. May kung anong puwersa ang humahatak sa akin upang magpatuloy. Sa di kalayuan, may natanaw akong isang liwanag. Agad akong nakaramdam ng pag-asa. Baka ito na ang daan palabas. Ngunit sa paglapit ko, napagtanto kong ang liwanag na iyon ay nagmumula sa isang malaking puno. Ang puno ay may malaking bunganga sa gitna na naglalabas ng liwanag na tila ba ng aakit. May kung anong bumubulong sa akin na lumapit. Sa paglapit ko, naramdaman ko ang kakaibang init na nanggagaling sa bunganga ng puno. Ang liwanag ay tila ba may sariling buhay at sa kaibuturan nito ay may isang bagay na kumikislap. Ang aking kamay ay kusang umabot patungo sa liwanag kahit pa ang isip ko ay nagsasabing mag-ingat. Ngunit bago pa man magtagal, isang tinig ang narinig ko. Huwag, isang boses na puno ng pag-aalala. Bigla akong napatigil at napalingon. Sa likuran ko, isang lalaki ang nakatayo. Siya'y may mahabang buhok at mga mata na parang pinaghalong liwanag ng araw at liwanag ng buwan. Sino ka? Tanong ko, pilit na dinadama ang kanyang presensya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang dati ko na siyang kilala.
Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at kalungkutan. Hindi ka dapat nandito, sabi niya, at sa kanyang boses ay may halong hikbi. Ang puno ng liwanag ay hindi 100 pauwi. Ito'y isang patibong. Bigla kong naalala ang mga kwento ng mga puno ng ilaw na nagdadala ng mga kaluluwa sa ibang mundo. Ang gubat na ito ay puno ng misteryo at bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Bakit mo ko tinutulungan? Tanong ko, habang ang aking kamay ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang sagot ay nagbigay sa akin ng kilabot. Dahil minsan nakitang iniligtas sa gubat na ito at hindi ko hahayaang mawala ka muli. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad, ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang tanong, paano niya ako iniligtas dati? At bakit hindi ko maalala ang kahit ano tungkol dito? Bago ko pa man makuhang magtanong muli, narinig ko ang mga paa na paparating mula sa kung saan. Ang aninong kanina pa sumusunod sa akin ay nagpakita na. Isa itong nilalang na tila kalahating tao, kalahating hayop, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pighati. Huwag kang magtiwala sa kanya, sabi ng kalalaki sa tabi ko. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Nang sumunod na mga sandali, ay naguluhan ako. Sino ba ang dapat kong pagkatiwalaan? Ang lalaki na tila kilala ko o ang aninong sumusunod sa akin na ngayon ay nagbabantang saktan ako? Sa gitna ng gubat na ito, kung saan ang mga puno ay nagbabantang maglaho ang liwanag, kailangan kong magdesisyon. Ngunit bago ko pa man magawa ang aking pasya, isang malakas na sigaw ang narinig ko at ang mundo ay biglang nagdilim. Ito na ba ang katapusan o isang bagong simula? Nang magising ako, bumungad sa akin ang malamlam na liwanag ng buwan na tumatago sa makakapal na dahon ng mga puno sa gubat na ito. Ang hangin ay malamig at may kakaibang lamyos na tila sinasabi sa akin na mayroong hindi pangkaraniwang mangyayari. Tumayo ako mula sa aking pansamantalang higaan na gawa sa mga dahon at damo na naipon ko at sinimulan kong tahakin ang landas na hindi ko pa napupuntahan. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapansin ang mga kakaibang bulong na tila nanggagaling sa paligid. Parang may mga matang nakatingin sa akin, sinusubaybayan ang bawat galaw ko. Sa bawat hakbang, ang damo sa ilalim ng aking mga paa ay tila nag-aalangan na parang may sariling buhay. Hindi ko alam kung ito'y guni-guni lamang o ang gubat mismo ang nagbabala sa akin. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang sinaunang puno na may ukit na simbolo na tila isang mata. Ang ukit ay kumikislap sa liwanag ng buwan, parang may sariling buhay. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito at sa kabila ng aking takot, nilapitan ko ito. Sa aking paglapit, biglang bumuka ang lupa sa ilalim ng puno at lumitaw ang isang hagdanang yari sa bato. Hindi ko alam kung dapat ko bang pasukin ito, ngunit ang aking kuryosidad ay nagwagi. Sa bawat hakbang pababa, nararamdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Ang tunog ng aking hakbang ay umaalingaw-ngaw sa makipot na daanan na tila nag-aanyaya ng anino ng nakaraan. Pagdating ko sa dulo, isang malaking silid ang bumungad sa akin. Ang mga dingding nito ay puno ng mga ukit ng iba't ibang nilalang na hindi ko pa nakikita sa mundong ito. Sa gitna ng silid, may isang altar na may isang piraso ng kristal na kumikislap ng iba't ibang kulay. Lumapit ako sa altar at tiningnan ang kristal. Biglang nagliwanag ito at sa loob nito ay nakita ko ang iba't ibang imahe. Ang gubat, ang mga nilalang at ang sarili kong mukha na tila may hinahanap. Sa tuwing nagsasama-sama ang mga kulay nito, nararamdaman ko ang tila tumatago sa aking puso, ang mga lihim na nakatago sa gubat na ito. Pagkatapos, narinig ko ang isang tinig sa loob ng aking isipan. Ikaw ang napili,
Ikaw ang susi sa pag-unlock ng lihim ng gubat na ito, sabi ng tinig. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang bawat hakbang ay may kapalit. Sa pag-aakalang may sagot sa lahat ng ito, tinanong ko ang tinig, paano ako makakabalik? Ano ang kailangan kong gawin para makalabas sa gubat na ito? Ngunit ang tinig ay naglaho at naiwan akong nakatayo sa harap ng altar na may mga tanong na walang kasagutan. Biglang narinig ko ang mga yabag na papalapit mula sa likuran ko. Tumalikod ako at nakita ko ang isang nilalang na tila yari sa liwanag at anino. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiwaga at sa kanyang mga kamay ay may hawak na isang piraso ng papel. Iniabot niya ito sa akin at nang basahin ko, nakasaad doon ang isang babala. Huwag mong subukan ang hindi mo kayang panghawakan. Hawak ang papel. Napatigil ako. Ano ang ibig sabihin ng babala? Kasabay nito, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid ko, na tila may nagbabadyang panganib. Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Walang kasiguruhan, ngunit sa likod ng takot ay naroon ang pag-asang makakahanap ako ng daan palabas. Habang paalis, biglang nagiba ang paligid. Ang daan pabalik sa hagdanan ay nawala at sa halip ay bumungad sa akin ang isang pintuan na tila gawa sa liwanag. Sa likod nito ay naririnig ko ang mga huni ng ibon na hindi ko pa naririnig. Ang pintuan ay tila tinatawag ako, ngunit alam kong sa pagpasok ko ay maaring wala ng balikan. Sa huli, nagdesisyon akong suungin ang pintuan ng liwanag. Sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Ngunit alam kong ito lamang ang tanging paraan para matuklasan ang tunay na lihim ng gubat na walang labasan. At sa pagpasok ko, ang pintuan ay biglang naglaho at ako'y napadpad sa isang lugar na puno ng liwanag. Isang bagong mundo na puno ng pag-asa, ngunit may mga tanong na naghihintay ng sagot. Habang naglalakad ako sa gitna ng gubat, pakiramdam ko'y unti-unti akong nilalamon ng mga puno at halaman na tila ba'y may sarili silang buhay. Ang mga ugat ng puno ay parang mga kamay na nag-aanyayang lumapit habang ang mga dahon ay nag-uusap sa kanilang sariling wika sa tuwing hinahangin. Maraming beses ko nang tinangkang bumalik sa pinagmulan ko, ngunit tila ba palaging bumabalik sa iisang lugar, isang clearing na may kakaibang puno sa gitna. Ang punong iyon ay may makakapal na mga ugat na nakalubog sa lupa, at ang bark nito'y tila baukit ng mga sinaunang marka. Sa tuwing sinusubukan kong basahin ang mga marka, parang may bumubulong sa tainga ko ng mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit nagpapakilabot sa akin. Isang araw, naisip kong baka ito ang susi sa pagbalik ko sa tunay na mundo, kaya't nagdesisyon akong pag-aralan ang puno. Sa paglipas ng mga oras, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa likod ng puno. Agad kong tainungo ito at natagpuan ang isang maliit na landas na natatakpan ng mga palumpong. Hindi ko napansin ito dati, ngunit ngayon ay tila ba tinatawag ako nito. Sa kabila ng kaba, nagpasya akong sundan ang landas. Ang pag-asa na makahanap ng daan palabas ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Habang sumusugod sa landas, nararamdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin, na parang yakap ng isang matandang kakilala. Ang paligid ay unti-unting naging mas madilim, at tanging ang mga alitaptap ang nagbibigay liwanag sa aking dinaraanan. Ang kanilang mga ilaw ay parang mga mata na nagmamasid sa bawat galaw ko. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman kong parang ginagabayan nila ako. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narating ko ang isang lugar na hindi ko inaasahang makikita. Isang maliit na lawa na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tubig ay napakalinaw at sa ilalim nito
May mga batong tila ba kumikislap. Ang kagandahan ng tanawin ay nakapagpahinga sa akin. Kaya't umupo ako sa gilid ng lawa, iniisip ang mga nangyari at ang mga taong naiwan ko sa likod. Ngunit habang nakaupo, biglang may narinig akong tunog na parang paggalaw ng tubig. Agad akong tumayo at sa aking harapan, may lumitaw na isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Ang anyo nito'y parang isang tao, ngunit ang balat ay kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan. Tiningnan niya ako ng may mga matang puno ng misteryo at karunungan. Ikaw ay matagal nang hinihintay, sabi niya, at ang tinig niya'y parang awit na umaagos sa hangin. Ngunit ang landas na iyong pinili ay hindi tulad ng inaakala mo. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na inuunawa ang kanyang mga salita. Ngumiti siya. At ang kanyang yangiti ay nagbigay liwanag sa buong paligid. Ang landas na ito ay hindi daan pa uwi. Ito ay daan patungo sa kung saan ka dapat makapunta. Bago pa man ako makapagtanong muli, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay unti-unting naging mas maliwanag at ang mga puno at halaman ay naglaho na parang usok na hinipan ng hangin. Naramdaman kong parang bumabagsak ako at nang magmulat ako ng mata, nakita ko ang sarili ko sa isang lugar na hindi ko pa nakikita dati. Isang bayan na puno ng mga kakaibang istruktura at mga tao na may iba't ibang anyo, mga nilalang na tila ba nagmula sa mga kwento ng pantasya. Lahat sila'y abala sa kanilang ginagawa, ngunit nang makita nila ako, bigla silang tumigil at tiningnan ako ng may pagtataka. Sa gitna ng kanilang tingin, isang matandang lalaki na nakasuot ng balabal ang lumapit sa akin. Maligayang pagdating, sabi niya, at ang tinig niya'y puno ng awtoridad. Sa wakas, ang tagapagsalaysay ay nandito na. Nabigla ako sa kanyang sinabi, hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago ko pa man maitanong, naramdaman ko ang isang di maipaliwanag na puwersa na kumakapit sa akin. Isang puwersa na tila ba nag-uudyok sa akin na sumama sa kanila, sa lugar na ito na puno ng misteryo at hiwaga. Habang nakatingin sa bayan, alam kong ang landas na ito ay may mas malalim pang kahulugan kaysa sa inaasahan ko. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, isang bahagi ng sarili ko ang nagsasabing ito ang simula ng isang bagong pakikipagsapalaran. Isang pakikipagsapalaran na puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan. At sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kakaibang saya na ngayon lang sumilay sa aking puso. Ngunit alam ko, sa bawat hakbang na aking gagawin, isang twist ang naghihintay, isang twist na maaring magbago sa lahat ng aking nalalaman. Ang mga yapak ko sa makapal na damo ay tila mga hiyaw ng takot sa bawat hakbang na ginagawa ko. Sa bawat hakbang, ang gubat ay tila lalong humihigpit ang yakap sa akin. Ang mga puno nito'y nagiging mas malalaki at mas misteryoso. Hindi ko maipaliwanag kung paano ako nakapasok sa gubat na ito, isang mundong tila salamin ng mga kwento ng aking lola tungkol sa mga lugar na nakatago sa likod ng mga anino. Ilang araw na akong naglalakbay, walang direksyon, sa tila walang katapusang mga puno at kakaibang halaman. Ang tanglaw ng araw ay bihirang magpakita sa akin, palaging natatabunan ng makakapal na dahon. Ang hangin ay may kakaibang amoy ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita noon at ang tunog ng mga ibon ay tila nagkukwento ng mga lihim na hindi ko pa nababatid. Nagpaalam ako sa aking mga kaibigan para mag-camping, isang simpleng pahinga mula sa buhay na puno ng ingay at pagod. Ngunit nang magising ako isang umaga, wala na sila. Sa halip, ako'y napaligiran ng gubat na ito, isang lugar na hindi ko mahanap sa anumang mapa. Sa paglalakbay ko, natuklasan ko ang mga kakaibang nilalang.
May mga paru-paro na kasing laki ng aking palad, ang kanilang mga pakpak ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga boses ng hangin ay tila bumubulong sa akin, mga salitang hindi ko maunawaan, ngunit puno ng damdamin. Isang araw, habang naglalakad ako sa isang makipot na daan, nakita ko ang isang lumang kapilya. Ang mga pader nito ay natatakpan ng lumot. Ang mga bintana ay basag, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Nagdalawang isip ako kung papasok, ngunit ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Sa loob ng kapilya, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Isang matandang babae, nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay tila bumabasa sa aking kaluluwa. "Matagal ka nang inaasahan," sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, hindi makapaniwala, na may ibang tao sa gubat na ito. Ang gubat na ito ay hindi basta-basta napapasukan ng mga taong mula sa labas. Sagot niya, ito'y isang lugar ng mga lihim, ng mga pangarap, at ng mga takot. Ngunit ikaw ay may dahilan kung bakit narito. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga taong nawawala sa gubat na ito. Mga kaluluwang hindi na nakabalik. Ang gubat ay isang portal, isang sangandaan ng iba't ibang mundo. Ang mga taong naglakas loob na pumasok ay hindi na muling nakabalik sa kanilang pinanggalingan, ngunit may kakaibang kapalaran na naghihintay sa kanila. Ngunit paano ako makakabalik? Tanong ko, ang takot ay unti-unting bumabalot sa aking puso. May paraan, sabi ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit hindi lahat ay handang harapin ang katotohanan. Sa gitna ng gubat na ito, may isang lugar na nagtatago ng susi sa iyong kalayaan. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang daan patungo roon ay puno ng mga pagsubok. Lumabas ako ng kapilya na puno ng pag-iisip. Ang mga sinabi ng matanda ay tila bumabalot sa akin. Ang mga lihim ng gubat ay nagiging mas malalim. Alam ko na ang aking paglalakbay ay hindi patapos at kailangan kong hanapin ang lugar na tinutukoy niya. Sa aking paglalakad, naramdaman ko ang bigat ng mga mata na nakamasid sa akin. Ang mga puno ay tila nagmamasid. Ang mga anino ay gumagalaw sa kanilang sariling buhay. Sa likod ng mga bulaklak at mga halaman, may mga lihim na nagtatago. Mga tanong na hindi masagot. Sa wakas, narating ko ang isang clearing, isang lugar na puno ng liwanag. Sa gitna nito, may isang malaking bato. At sa ibabaw ng bato ay may isang pintuang gawa sa kahoy. Tila isang pinto na patungo sa ibang mundo. Ngunit bago ko pa man maabot ang pintuan, narinig ko ang isang tunog na bumabalot sa paligid. Isang halakhak, puno ng kalungkutan at galit. At mula sa likod ng puno ay lumitaw ang isang kakaibang nilalang. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang ngipin ay kasing talas ng mga punyal. Hindi ka makakalabas ng basta-basta, sabi ng nilalang. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw, puno ng banta. Ang gubat na ito ay hindi para sa iyo. Naramdaman ko ang takot at kaba sa aking dibdib, ngunit alam ko na kailangan kong harapin ang nilalang na ito. Ang pintuan sa harapan ko ay maaaring ang aking tanging pag-asa. Ngunit paano ko ito maaabot kung ako'y nasa bingit ng panganib? Ang gubat na ito ay puno ng mga lihim at sa bawat hakbang na ginagawa ko, ang mga tanong ay lalo lamang lumalalim at ang misteryo ay nagiging mas mahirap unawain. Ngunit sa harap ng pintuan, alam kong may nakatago pang mas malaking lihim na hindi ko pa natutuklasan. Walang kapantay ang pagod na nararamdaman ko habang patuloy akong naglalakad sa tila walang katapusang gubat na ito. Hindi ko na mabilang kung ilang araw na akong paikot-ikot sa lugar na tila hindi pumapayag na makalabas ako. Sa kabila ng pagod, hindi ko mapigilan ang aking mga paa na patuloy na gumalaw.
Nangunguna sa akin ang kakaibang enerhiya ng lugar na ito. Nag-umpisa ang lahat ng mag-camping ako sa kabundukan kasama ang ilang kaibigan. Isang gabing puno ng saya at tawanan. Subalit nang magising ako kinabukasan, hindi na ako bumalik sa dating mundo ko. Ang gubat na ito ay kakaiba. Puno ng mga halaman at puno na hindi ko pa nakikita kailanman. Ang mga tunog ng mga ibon at hayop ay tila bumabalot sa akin, nagsusumamo ng atensyon at nag-aalok ng mga lihim na hindi ko pa natutuklasan. Habang papalapit ang gabi, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang init ng araw na kanina'y nagbigay init sa aking balat, unti-unting napalitan ng lamig na may kasamang kakaibang presensya. Pakiramdam ko ay may mga mata na nakamasid sa bawat galaw ko. Kahit sa likod ng mga punong kahoy, tila may mga anino na sinusundan ako. Hindi ko mawari kung ito ba ay bunga ng pagod o talagang may kung anong misteryo ang bumabalot sa gubat na ito. Sa aking paglalakad, nakarating ako sa isang maliit na batis. Ang tubig nito ay malinaw at nag-aanyaya. Lumuhod ako at uminom, umaasa na kahit paano ay mabawasan ang uhaw na matagal nang gumugupo sa akin. Habang umiinom, napansin ko ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng tubig. Agad kong dinampot ito. Isang maliit na bato na may kakaibang ukit. Ang disenyo nito ay tila mga simbolo na hindi ko maipaliwanag. Naramdaman kong may koneksyon ito sa misteryo ng gubat na ito. Isang malakas na hangin ang biglang humihip, halos tangkayin ako sa kinatatayuan ko. Kasabay nito, narinig ko ang mahinang bulong ng isang tinig. Hanapin mo ang pintuan. Naguluhan ako. Pintuan? Ano ang ibig sabihin nito? Ang tinig ay unti-unting naglaho. Ngunit ang mga salitang iyon ay patuloy na umuugong sa aking isipan. Nagpatuloy ako sa paglalakad, dala ang bato na tila isang piraso ng palaisipan sa kamay ko. Hanggang sa napansin ko ang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Isang lumang puno na may malaking siwang sa gitna ang aking natagpuan. Ang loob nito ay tila may sariling liwanag, kumikislap sa kadiliman ng gabi. Ang siwang na ito ba ang tinutukoy ng tinig? Puno ng pag-aalinlangan at pag-asang makalabas. Lumapit ako at inabot ang siwang. Nang bigla, isang malakas na hangin ang muling umihip, kasabay ng paglitaw ng mga anino mula sa paligid. Ang mga anino'y unti-unting nagkaroon ng hugis, mga hugis ng tao na may maamong mga mata. Isa-isang lumapit sa akin, tila may nais ipahiwatig. Ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit mayroon ding pag-asa. Parang gusto nilang sabihin na hindi sila kaaway. Ngunit bago ko pa man matukoy ang kanilang intensyon, ang isa sa kanila ay lumapit sa akin at hinawakan ang aking kamay. Sa kanilang paghawak, naramdaman ko ang init at kapayapaan. Ikaw ang inaantay namin, bulong ng anino, habang ang mga mata nito ay nagliliwanag. Ikaw ang susi. Naguluhan ako sa kanilang sinasabi. Susi sa ano? Ano ang koneksyon ko sa gubat na ito? Ngunit bago ko pa man masagot ang mga tanong sa aking isipan, ang siwang sa puno ay biglang lumiwanag ng mas maliwanag. Ang mga anino ay nagtipon-tipon sa paligid nito, tila nagbibigay daan para sa aking pagpasok. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin sa kabila ng siwang, ngunit alam kong ito ang tanging daan patungo sa mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Humakbang ako patungo sa siwang, dala ang bato sa aking kamay at ang mga anino sa likuran ko. Ngunit sa mismong pagapak ko sa loob, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa akin. Nang biglang magbago ang paligid, ang gubat ay naging isang ibang mundo, puno ng liwanag at tunog ng mga tinig na nag-aawitan. At doon ko nalaman, ang siwang ng punong iyon ay hindi basta labasan. Isa itong daan patungo sa isang mundo na puno ng mga sagot, ngunit kasabay nito, mga bagong tanong
na magdadala sa akin sa isang panibagong pakikipagsapalaran. Ang mga anino sa likuran ko ay naglaho na, pero ang kanilang mga bulong ay nanatili, patuloy na umaawit sa hangin na tila nagsasabing ako ay bahagi ng mas malawak na kwento. At hindi ko pa alam ang tunay kong papel. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat habang tahimik akong naglalakad sa makitid na landas. Ang mga dahon ng punong kahoy ay tila mga kamay na sumusubok na abutin ako. Ang bawat hakbang ay parang may bigat, tila ba hinahatak ako ng lupa pabalik. Ngunit kailangan kong magpatuloy. Alam kong hindi ako pwedeng manatili sa iisang lugar ng matagal. Sa gubat na ito, walang puwang para sa pag-aalinlangan. Habang naglalakad, naririnig ko ang mga bulong ng hangin, tila ba may mga lihim na ibinubunyag. Lumayo ka na, pabulong na sabi ng mga anino mula sa mga kakahuyan. Subalit, hindi ko maipaliliwanag kung bakit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na humihikayat na magpatuloy, na parang may isang mahalagang bagay na naghihintay sa akin sa dulo ng landas na ito. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang liwanag na kumikislap mula sa likod ng mga puno. Agad-agad, ang aking puso ay bumilis ang tibok. Maaari kayang ito na ang daan palabas? O isa na namang patibong ng mahiwagang gubat na ito? Wala akong ibang pagpipilian kundi sundan ito. Habang papalapit ako, unti-unting naging malinaw ang pinagmumulan ng liwanag. Isang lumang lampara na nakasabit sa isang sangga. Sa ilalim ng lampara, may isang maliit na mesa na gawa sa bato at sa ibabaw nito ay may nakalatag na mapa. Lumapit ako ng dahan-dahan, sinisikap na hindi gumawa ng ingay. Ang mapa ay tila nagpapakita ng kabuuan ng gubat na ito. Ngunit may mga lugar na tila burado o hindi maliwanag. Sa gitna nito, may marka na hugis bituin. Tila ito ang aking kinalalagyan. Habang pinagmamasdan ko ang mapa, biglang may narinig akong kaluskos mula sa aking likuran. Agad akong lumingon, ngunit wala akong nakitang tao. Sa halip, may mga aninong gumagalaw. Mga anyo na tila sumasayaw sa lilim ng mga puno. Ang mga aninong ito ay hindi karaniwang mga anino, sapagkat kahit walang liwanag na nagmumula sa likuran nila, patuloy silang naglalakbay sa lupain. Naramdaman ko ang malamig na pawis na bumabalot sa aking katawan. Ang mga hakbang ng mga anino ay papalapit ng papalapit, at alam kong kailangan kong kumilos. Kinuha ko ang mapa at mabilis na tumakbo palayo mula sa mesa. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa ko, tila lalo kong nararamdaman ang paghabol nila sa akin. Habang nagtatakbo, biglang may naramdaman akong kakaiba sa aking bulsa. Agad kong kinuha ito, ang maliit na kumpanya. Ang kumpanya na kinuha ko mula sa isa sa mga kampo noong unang araw ko sa gubat na ito. Palagi kong iniisip na ito ay walang silbi, ngunit ngayon ay tila may nagbago. Ang karayom nito ay umiikot ng mabilis, hindi alinsunod sa direksyon ng hilaga. Habang pinagmamasdan ko ang kumpanya, biglang nagliwanag ang paligid at nakita ko ang mga anino na tila nagtatangkang umalis sa kanilang lugar. Isa sa kanila ang humiwalay at sa aking pagkagulat, unti-unti itong nag-anyong tao. Isang pamilyar na mukha, si Lila, ang kaibigan kong nawala rin sa gubat na ito. Ngunit bakit siya isa na ngayong anino? Lila! Sigaw ko, umaasang maririnig niya ako. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtakbo. Papalayo sa akin. Sinubukan ko siyang habulin, ngunit bigla na lamang siyang naglaho sa kadiliman, kasabay ng iba pang anino. Naiwan akong nag-iisa, habol ang hininga, at ang mapa ay mahigpit kong hawak-hawak. Muli akong naglakad, sinusubukan hanapin ang anumang palatandaan mula sa mapa na maaaring magbigay linaw sa akin. Ngunit habang patuloy akong naglalakad,
Nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Tila may hindi nakikitang puwersang naglalaro sa akin. Sa wakas, narating ko ang isang pagawaan na puno ng mga lumang kagamitan. Ang pader nito ay may mga ukit na simbolo, mga simbolo na hindi ko mawari. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang nagpatigil sa akin. Isang salamin na nakasabit sa gitna ng pader. Ang salamin ay tila hindi pangkaraniwang salamin. Sa halip na refleksyon ko ang makita, ang larawan ni Lila ang lumitaw. Nagulat ako sapagkat tila ba nakatingin siya diretso sa akin. Sa kanyang mga mata, may pahiwatig ng babala. At sa puntong iyon, naramdaman kong hindi ko na maibabalik ang oras. Sa likod ng salamin, isang aninong mas malaki kaysa sa dati ang unti-unting lumalabas. Ang takot ay bumalot sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, alam kong kailangan kong harapin ito. Ngunit paano kung hindi ko na makita ang daan pauwi? Paano kung hindi ito ang mundo ko? Sa kabila ng lahat, natagpuan ko ang sarili kong handang harapin ang misteryo ng gubat na ito. Ngunit ang tanong, makakalabas pa kaya ako o isa na rin akong magiging anino sa gubat na walang labasan?